Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng Holy Bible? Sa modernong panahon, bilang isang Christian, tayo pa rin ay naniniwala sa Christianity. Okay? Dahil paparating na yung araw ng makapatay at tayo ay papunta sa November 1, okay, importante na pag-aralan natin yung mga pangontra sa bahay, katulad ng bawang, sa tapat ng yung bintana, sa may bedroom, okay, yung mga durungawan mo sa gabi, okay, yung mga lumang Kristiyano naniniwala sila sa bawang na pangontra doon sa bad spirits, lalo na kung ito ay malapit sa bedroom mo. Okay, so maglagay ka ng mga isang buko sa bawang, lalo na kung ikaw ay may bata o sanggol. Doon naman sa ulo na ng iyong higaan, pwede ka maglagay ng Saint Benedict na larawan o kaya isang medal, okay? Nagpapatunay na ginagabayan ka ng mabuting espiritu. Sa sala, pinapaniwalaan ng mga lumang Kristiyano ang paglalagay ng puting bulaklak. Okay, dahil ito daw ay tumutulong doon sa mga mabuting espiritu na nangangalaga sa atin para tayo ay mailigtas sa masasamang loob. Bago ka lumabas sa pinto, maglagay ka ng litrato ni Padre Pio. Si Padre Pio ay pinaniniwala ang nakakalaga laban doon sa masasamang loob o masamang intensyon laban sa iyo at sa iyong pamilya. At ang kandila na galing sa simbahan o yung mga kandila na ginagawa ng mga deboto at tinitinda sa labas ng simbahan, ito ay makapangyarihan laban sa masamang intensyon. Patuloy pa rin tayong magdasal kahit na tayo ay hindi perfectong Kristiyano. Okay, tayo pa rin ay patuloy na maniniwala na ang kapangyarihan ng rosaryo ay laban sa masasamang espiritu at masasamang intensyon laban sa atin. Yung mga gemstone na ginagawa na hinuhukay sa ilalim ng lupa o binibila ng ating mga katutubo, ito rin ay mabisang pangontra sa atin, katulad ng gaba, kulam, bati o usog. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na ang pagdarasal, pagpupuri, pagpunta sa loob ng simbahan ay nakakapagtanggal sa atin ng masamang epekto ng mga masasamang espiritu. Okay, yung pag-share mo rin ng Bible sa kapwa mo Kristiyano o yung simple pagkakana lamang gamit ang Biblia ay nakakabuti sa iyong pananampalataya. Lalo na ito, nagtatamo ito ng mga sakit, ng masasamang emosyon. Okay, dahil sa panahon natin ngayon, na lahat ng mga signos ay lumalabas. Okay, kailangan natin magdasal at patibayin ang ating faith. Kahit sino ka man, kahit ano ang iyong katayuan sa buhay, kahit ikaw ay simple o mayaman, patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng Diyos na lumikha, dahil ito lamang ang makakapagligtas sa atin pagdating ng kanyang paghuhukom. Ito po si Coach Mary. Magandang araw sa ating lahat. Patuloy pa rin tayo magdasal. Hindi man tayo perfecto sa araw-araw na pamumuhay laban sa masasamang loob at masamang intensyon at masamang espiritu. Panatilihin natin na maging mabuti ang ating intensyon sa bawat isa.